Magandang gabi mga kapatid. Isa na namang paksang sambahayan ang ating pag-uusapan para sa buwan ng Marso ng kasalukuyang taon. Ito'y pinamagatang ang ating ina sa paanan ng krus. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid ng kanyang ina, si Maria na asawa ni Clopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad ng kanyang minamahal na nakatayo roon, sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Pagkatapos ay sinabi niya sa alagad, "Narito ang iyong ina." At mula ng oras na iyon ay pinagsama siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Tiniis ni Maria ang pinakamasakit na pagdurusa sa paanan ng krus, ang kamatayan ng kanyang anak. Pangkaraniwan na ang ina ang unang namamatay bago ang kanyang anak. Ito ang normal na takbo ng buhay. Normal para sa isang anak na nasa tabi ng kanyang naghihingalong ina. Mahirap, ngunit normal. Gayunpaman, ang isang ina na naroroon sa tabi ng kanyang nagdurusa at naghihingalong anak ay hindi normal. Ito ay marahas. Lahat ng hindi normal ay marahas. Ito ay isang bagay na kakilakilabot para sa isang ina. Si Cruz, si Maria ay walang humpay na namamatay sa kanyang puso bilang ina. Kaya siya nananatiling nakatayo ay dahil natuklasan niya, higit pa sa pagkatao ni Kristo, ang salita sa sanapupunan ng Ama. Natuklasan niya na sa pag-ibig, ang lahat ay nananatili, ang lahat ay nagtatagal. Pinagnilayan niya ang tagumpay ng pag-ibig at ang tagumpay ng pag-ibig ay nagbibigay kakayahan sa kanya na manatiling nakatayo at isabuhay ang misteryo ng krus sa pakikisa sa puso ni Kristo, sa pakikisa sa kanya na siyang muling pagkabuhay. Ang misteryo ng krus ay hindi matitiis kung titignan mula sa labas. Kung kaya, hindi ito katiis-tiis para sa maraming Kristiyano na tumitingin dito sa naturang paraan. Kung titignan mula sa loob, matutuklasan ng isang tao ang krus bilang tagumpay ng pag-ibig at bilang isang kaparaanan. Ang krus ay hindi isang himpilan. Ang krus ay isang daanan. Ito ay isang lagusan. Ang krus ay ang tunay na daanan papunta sa Diyos. Ngunit ang isang tao ay hindi nananahan sa krus. Siya ay nananahan sa pag-ibig. Ang pananahan sa pagdurusa ay masama. Ang tao ay hindi nananahan sa pagdurusa kundi sa pag-ibig. At dahil siya ay nananahan sa pag-ibig, inaako niya ang pagdurusa. Inaako niya ang krus. Mahalagang magkaroon ng mabuting pag-unawa patungkol dito. Ang krus ay hindi matitiis kung titignan mula sa labas. Ang krus ay tinitignan sa liwanag ng pananampalataya. Iyon ay mula sa loob, tulad mismo ng pagtingin ng Diyos dito. At para po sa ating talakayan, mangyaring sagutin ang dalawang tanong. Una, ang pananampalataya ay lumalago sa panalangin. Paano ko mapapalakas ang aking buhay panalangin? Ang ikalawang tanong, sino ang mga taong dapat kong patawarin at ipanalangin? Maraming salamat mga kapatid at magandang gabi. Nawa ay patuloy tayong pagpalain at gabayan ng ating poong lumikha sa ating paglalakbay sa ating buhay pananampalataya. Papurihan po natin ang ating Diyos na lumikha.